Hello guys, welcome to 5th Generation Hobby Shop. And shout out po kay Sir Medel Tiroso of Ilocos Norte. Sir, welcome. This is your brand new Crossman SR357 Full Metal Airgun Revolver. And fully sealed pa po yan, sir. And as you can see, wala pa yan bukas. Fully sealed na yan yung packaging niya. So, mamaya, sisirain ko na tong packaging dahil itetest natin. Okay, so nakalagay dyan 450 feet per second. Yung nakalagay dito sa box. Pero ay actual chrono natin mamaya using the steel BBs. This is 5.1 grains. 5.1 grains. So, i-convert natin into grams kasi wala namang grains yung ating chronograph. So, i-convert natin into grams. Itong 5.1 grains. So, grains to grams yung conversion natin. So, this is your unit, the SR357 6 inches revolver airgun. And yung specs niya, yan. Revolver, yung mechanism, power source is CO2, 12G, caliber 4.5mm. Yun yung ammunition niya is steel airgun shot or yung steel BBs. Capacity is 6 shots, 6 cartridges, weight 2 pounds, length 11.5 inches. Ang barrel niya is smooth bore. Then yung front sight niya is fixed blade, rear sight is adjustable with safety and the maximum velocity of 450 APS. So mamaya i-actual chrono natin kung ilang APS po siya. Okay, this is the unit. And yung order mo sir na extra. Okay, this is the high grade premium BB na 2,400 shots na order mo sir. Made by Daisy. Ayan. 177 cal din yan. 4.5mm steel BBs. So, ayan yung order mo extra. So, this is extra order ni sir. And yung CO2, this is the 12G, no? Yan, yung 12G ESG brand, ESG Action Sports Game. Comes with 5 pieces na CO2. And then yung order mo sir na 5 pa, so magiging 10 na yung kasama. And meron siyang free na silicone oil. Mamaya din ituturo ko rin sa inyo kung paano siya gamitin at saan siya ilalagay. Okay. And yung yung free nyo na steel BBs. Okay, 4.5mm steel BBs. This is silver head. 4.5mm steel BBs. 5.1 grains. Okay, 5.1 grains po ito. Okay. So, buksan na natin. Sir Medel, sisirain ko na yung sealed, no? Kasi tetest na natin to. Ayan, talagang ganito po yung pagbubukas nito. Kailangan mo talagang sirain yung packaging. Kasi hindi siya box. Ayan. Dito lang na part natin tatanggalin. Tatanggalin natin din dito para hindi magasgas pag tinanggal natin yung unit. Yan, malaki yung buka. Okay? Mayroon pa. Mayroon pang hindi napunit. Yan. Okay, punit na. Okay, tabi lang natin itong box. So, ayan, Sir Medel. This is your brand new SR357 Crossman revolver, airgun revolver. 4.5mm steel BBs. Yan, ito yung safe. Yan. Open, tapos safe. Pag safe, forward. Pag open,
Pag safe, backward. Pag open, forward. Ayan. Safe yan. Then, pag open, forward. Tapos, itulak mo lang tong cylinder. Ayan, 6 shots. Ito yung shell cartridge. Ito yung shell cartridge. Dito nyo po ilalagay yung steel BBs. Dito sa bungad. Kuha lang tayo ng steel BBs. Okay, this is the steel BBs, yung silver head na kasama niya. 5.1 grains yan. Steel BBs talaga yan. Meron tayong magnet dito. So, ayan. Mayroon akong magnet. Ayan. Okay, dumidikit siya sa magnet. That proves na steel BBs talaga siya. Okay? Yung plastic BBs na pang airsoft, ito yun. Mas malaki siya, no? 6mm kasi yung sa airsoft eh. Ayan. Pero yung steel BBs na ginagamit dito sa ating airgun ay 4.5mm. So, mas maliit siya. Pero, mas mabigat. Compared to 0.2 Kasi meron ding mga BBs, plastic BBs na mabibigat eh. Meron pang 0.40. Yan. Pero mas malaki yung diameter niya compared to airgun BBs. Okay, so sa mga nagtatanong kung pwede bang gamitan ng plastic BBs na pang airsoft, ang sagot po dyan ay hindi. Kasi po mas malaki po yung sa airsoft. Yung sa airsoft, yung diameter ng barrel nun ay 6mm. Ito 4.5mm. Ayan, maliit lang siya, oh. Hindi kakasya dyan yung bala ng pang-airsoft. Okay, so ito yung steel BBs. Ilalagay mo siya dito sa may bungad. Diyan. Kasi may butas yan. Diyan dadaan yung CO2 para i-propel niya, itulak niya yung steel BBs. Yan. 6 shots yan. Okay. Lagyan lang natin lahat. Okay, now. Nalagyan na natin yan ng 6. Huwag muna natin ilagay sa cylinder. Ngayon, this revolver, this SR357 is a single and double action revolver. So, pag sinabing single action is you need to pull down the hammer. Naka-safe siya. Pull down the hammer. Yan yung single action. Wala naman tong CO2, so hindi siya puputok. Single action yan. Then, the double action, ito. Yung direkta kalabit lang sa trigger. Yan yung double action. Ito naman yung single action. Okay? Ngayon, bago natin siya lagyan ng CO2, ito po, yung silicone oil. Ito po yung ginagamit para sa pag-lube ng mga O-rings. Yan, pag-lube ng mga bulb. Okay, mayroon kasing bulb tong ating revolver. May dalawang bulb yan eh. Yung nandito, tsaka yung nandito sa ilalim. Yan. Yan, kung mapapansin nyo yung kulay green na yan, yan. Yan yung bulb. Tapos, ito may bulb pa yan. Ito. Ayan. Ayan, bulb. Ngayon, papatakan natin yung bulb na yan. Yan. Kasi may mga O-ring yan. Pati dito, may mga moving parts. May mga moving parts yan. Patakan mo rin yan dyan. Okay? And then, after that, patakan mo rin dito. Yung kulay green na yan, patakan mo rin yan.
Kailangan kasi hindi yan natutuyuan. Kasi may o-ring yan eh. So, pag natutuyuan yan, doon nagkakaroon ng premature leak. Okay? So, ngayon, kahit hindi nyo natatanggalin tong yung cover, yung lock, ayan, natanggal. Yan. Kahit hindi nyo na yan tatanggalin. So, pag maglalagay kayo ng CO2, slide nyo lang yan, tapos ganyan lang, itabi nyo lang dyan. Hindi nyo na siya tatanggalin. Kaya din, kunwari, nakak nyo, no? Yan, nakak nyo. Tapos, gusto nyo i-decak. Ganito lang ang pag-decak. No? Parehas pong alalayan yung hammer tsaka yung trigger. Then, first press, no? Una nyong i-press yung hammer, yung trigger. Then, yan, pag nag-click, tsaka mo siya bibitawan ng dahan-dahan. Okay, ganun lang. Pero, wag nyo siyang biglain kasi pwede pumutok yun. Lalo kung may CO2. Okay? So, ngayon, napatakan na natin. Yun lang naman yung mga part na papatakan ng oil. Tapos, lalagyan natin ngayon ang CO2. Okay, this is the ASG and Action Sports Game brand na CO2. Wala pa siyang butas. So, mamaya, mabubutas na yung part na yan dito. Ito yung part na yan. Bubutasin yan dito. May parang pin kasi yan eh. Parang may karayom yan dyan. Okay, so ilalagay na natin CO2. Tapos ito yung lock. Luluwagan lang natin yung lock hanggang sa mag-fit yung CO2 cartridge. Ayan, nag-fit na, diba? Ayan, ikot-ikutin natin hanggang sa mag-fit siya. So, once nag-fit na siya, higpitan na naman natin yung lock. Yan, pero bahagya lang. Hindi ko muna siya hinigpitan ng todo. Wala pa siyang butas dahil hindi ko pa naman siya hinigpitan ng todo. So, ngayon, magre-ready ako dahil higpitan ko siya ng mabilis. Okay? Mabilis, pero wag naman yung sobrang higpit. Okay? So, ngayon, ganito po ang tip ko, sir, no? Para hindi umiikot yan, kasi pag hinigpitan mo to, pag maluwag pa, umiikot itong CO2. Ito po ay bakal. Bakal yan eh. Dumidikit yung magnet yan. Yun. Bakal yan. Yan. Dumidikit yung magnet dyan. So, itong CO2 na to, bakal yan. Metal yan. Ngayon, pag nahigpitan nyo ng todo, hinigpitan yung todo, yung sobrang higpit talaga, no? Pag sobrang higpit yan, etong dito sa part na to, yung pinapasukan ng CO2, pot metals lang yan eh. Parang aluminum yan. So, pag nag-expand yun, syempre, pag sobrang higpit, nag-expand yung part na yon, doon nagkakaroon ng singaw. Yun, doon nagkakaroon ng singaw. Kaya yung iba, nilalagyan na lang nila ng Teflon. Ito, yung part na to, dito sa CO2, nilalagyan nila ng Teflon kasi maluwag na eh. Maluwag na dito sa part na to. Meron kasi yan parang stopper dyan na hindi siya metal din siya pero malambot lang na pagka-metal. Parang alloy metal, pot metals lang. So, kaya po hindi ko ina-advise na sobrang higpit. Kasi magi-expand po yun eh. So, pag nag-expand yun, lumuluwag, doon nagkakaroon na pag nilalagyan mo na ng CO, ba't singaw? Hindi po yun sa valve. Doon yun sa may stopper na yun. Sa may stopper. Okay, so ngayon, dahil wala pa yan, wala pa siyang butas, ang gawin nyo, pigilan nyo yung CO2, no? Diba, nakahawak kayo, diba, ganyan? Tapos, pigilan nyo yung CO2, tapos yung isa, ito yung maghihigpit, isang kamay nyo. Ngayon, kailangan mabilis po kayo dito, maghigpit, no? Kailangan mabilis. Okay? So, ready? So, ayan. So, kailangan mabilis po kasi pag medyo mabagal po kayo dyan maghigpit, once na nabutas na yan dito, na part na to, so, pag nabutas na yan at maluwag pa, sisingaw yun. Magulat kayo, ba't singaw? Kasi nga, hindi pa po siya mahigpit. Pero wag nyo po siyang higpitan ng todo, saktong higpit lang. Pag wala ng singaw at pakiramdaman nyo parang nabutas na, sakto na yon, okay na yon, wag nyo siyang higpitan pa. Kasi pwedeng mag-expand yun. Doon naman na magkakaroon ng leak. So, saktong higpit lang yan. Katulad yan, saktong higpit lang. Okay, then, may butas na yan, no? Try natin. Wala namang bala. Yan, so may butas na. Okay? So, ngayon, dahil nga walang
grams tong aking chronograph. Okay. So, i-on lang natin yung chronograph. Then, connect tayo sa Bluetooth kasi yan eh. Okay. So, ayan. So, na-convert ko naman na siya. So, ang gamit natin diameter is 4.5 mm, diba? Okay. Wait. 4.5 mm. So, ngayon, ang bigat ng ating bibis ay 5.1 grains. So, bakit ko po siya nagawang 0.33? Kasi, kinonvert ko siya eh. So, i-convert natin, no? From grains to grams. Ayan. Grains to grams. Siyempre, gagamit tayo ng Google. Okay, so 5.1 grain is equal to 0.33 grams. Ayan. Kaya yung 5.1 grains na ginamit kong bibis is still bibis. Ito po yun. This is 5.1 grains is equal to 0.33 grams. Okay, 0.33 grams. Kaya po, naging 0.33 yan. Ayan, 0.33 grams. And diameter is 4.5. So, ngayon, dito natin makikita kung ilang EPS yung result. Okay? Tatabilan natin. Lagyan na natin ng bibis. Shell. Load lang natin. Ayan. Okay, Sir Medel. Ngayon, proceed tayo sa chronograph testing. Ngayon, unahin natin i-test yung single action. Okay, yan yung single action. Make sure na meron kayong eye protection. If you do this at home, kailangan may eye protection kasi yung steel BBs, nagbabounce back yan, nagre-ricochet yan. Okay, hindi yan nababasag na katulad sa mga plastic BBs ng airsoft. Okay, firing. 605.8. Okay? Malakas. 605.8. Yan. Ano yun? Single action. Ngayon, double action naman. Firing. Error. Firing. Error again. Firing. Wow! 991. Totoo ba yun? Yan, oh. 991.8. Okay, nakaapat na tayo, no? 991. Lakas, ah. So, balik natin sa single action. Single action. Firing. Bumaba siya. 366. Isa pa. Firing. Ayan, 415.2. Pero ito yung data niya. Yan. 415, 366, tapos nag 991, tapos nag 2549, yan yung nag-error. 347, tapos 605. Ang ingay yan. Okay, so, try nating mag-chrono test ulit. Lagyan natin ulit ng 6 para sa second attempt ng chrono natin. Okay, so pumapalo din siya ng 991. 6 shots. Anim na. Okay. So, ayos lang natin yung chronograph kasi minsan sa ano yan eh. Minsan pag hindi balanse yung pagka tutok. Okay. So, ngayon ayusin natin. Test natin. Maayos. Okay. Firing. Ups, di binasa. Isa pa. Firing.
Okay, 359. Isa pa. 27. Di ako sure kung nag-i-error tong aking chronograph eh. Kasi pumapalo siya ng 27. Ayan. Malakas pa sa 2 na yan. So, ulitin natin. Dito natin lalagay yung chronograph. I-ayos natin tong ating setup. Yan. Okay. So, test natin ulit. Double action. Single action. Firing. Ayan. Yun na. Yun na yung totoo. 509. Yan. 509.0. Okay. Isa pa. Okay. 471. Mababa. 471. Okay. So, dun sa box niya is 450 ang nakalagay. Okay. Firing. Okay, 545. 545. Okay. Ilan na ba? Wala na. Ay, wala na. Okay, naka-6 na. Okay, so nag-range siya ng kanina pumalo siya ng 991 eh. Ayan. Ayan, 991 yung sa pang-apat. 991. Pero ito, I think error tong 2549 eh. Error yan. Okay, so ayan. So, ayan yung chronograph result. Syempre, pag medyo nagamit mo na yung CO2, bumababa na rin yung EPS niya kasi paubos na yung CO2. Okay, nababawasan na. Okay, so, in my opinion, so nagre-range siya ng siguro 500 to 600. Pero yung 999, 991, di ako sure kung this is, this is, hindi siya error. No? So, titingnan natin. Magpapalit tayo ng CO2, no? Yan, magpapalit tayo ng CO2. Para lang ano natin, tawag na ito. Sayang yung CO2. Tatanggalin ko lang. Okay, para ma-conclude natin kung ilang EPS talaga yung unit na to. So, lalagyan lang natin ng isa pang CO2. Okay, so yan. Okay, yan. May butas na. Checkin natin kung butas na. Okay, meron na. Mausok pa, oh. Okay, so para ma-conclude lang natin kung ilang EPS talaga, no? So, i-clear natin yung history na itong ating nabasa kanina. So, yun nga, yung meron siyang 991. Clear lang natin. Okay? Ayan. Honest review lang tayo. Okay, so ngayon mag-load tayo ng 6 ulit. Kasi parang, minsan kasi yung sa pag-set ng chrono, yung diba pag nilagay mo yung muzzle ng barrel, minsan pag magalaw, hindi siya nababasa ng maayos. Kaya pinatong ko na siya dito para ma-test natin siya ng maayos. Di ba, naka 20 minutes na tayo sa ating video. Importante, ma-conclude natin kung ilang EPS talaga tong SR357 na unit ni Sir Medel. Okay, tinanggal ko yung isang CO2, nilagyan ko ng bago. Okay, so ngayon meron na siyang load. Okay. So, bagong CO2 po ito, titingnan natin kung ilang EPS, no? So, single action tayo. Okay, single action. Okay. Firing. Okay, yan. 465.7. Ayan, 465.7. Okay, dalawang single action. Firing.
378.1. Okay, bumaba. Ngayon, proceed tayo sa sa double action. Okay, hindi na naman binasa. 376, 373. So, mas mahina pag double action. Pag single action, mas malakas. Hindi binasa. Hindi pa rin binasa. Lagyan na natin ulit BBs. Yan, tapos single action, no? Mas malakas kasi sa single action. Pairing. Yan, 374, 416. So, nagbabago yung EPS niya. Hindi siya consistent. 358, 766. Ayun, pumalo ng 766. So, minsan malakas, minsan mahina. Hindi siya consistent na 892. Wow. Wala na. Wala na. Okay. So, therefore, conclude na ang EPS niya ay pumapalo din minsan ng 892. Ayan. So, nagtanong kasi si sir kung alin ang mas malakas, yung Glock 17 or yung SR. So, for me, mas malakas ang SR kasi long barrel siya. And then, mas accurate din ang SR kasi mas mahaba ang barrel. Okay? So, alam naman natin na mas mahaba, mas accurate, at mas malakas. Okay? So, ayan. Hindi consistent lang yung EPS. Minsan may malakas, minsan may mahina. So, I don't know. Ayan. So, ayan. Yung first shot natin is 465, tapos 378. Ang pinakamataas dito ay 892.80. Yan, 892. 766 tapos nag 892. So, that proves na mas malakas siya sa Glock 17. Kasi Glock 17 din, hindi consistent din yung EPS nun. Minsan, nagsi 600, minsan nagpa 500, bumababa, tumataas, bumababa, tumataas. So, depende siguro yan sa valve. Okay, yung, kumbaga yung naiipon niyang pressure dun sa loob. Okay, so that proves na mas malakas ang SR357, Sir Medel. Okay, so, yan. Yun na yun. Proceed na tayo sa shooting test kasi medyo mahaba na yung ating video. Naka 28 minutes na tayo. Okay, proceed tayo shooting test, sir. Load ko lang siya ulit ng bala. Okay, Sir Medel, shooting test tayo, accuracy test. Loaded with 6mm 4.5mm steel BBs. This is the brand new SR357 airgun revolver, 6 inches barrel. Okay, single action, firing. Okay, and let's start the challenge. Single action again, firing. Okay, hindi tinamaan. Okay. Then, double action. Medyo matigas lang yung sa double action, yung trigger pull. Medyo matigas pag double action. Pag single action, malambot kasi naka-rack na siya eh. Lan. May isa pa. Okay, so lakas. So,
ito lang yung ito lang yung unit, mga airgun units na nakakasira ng aking plate. Yung mga plate talaga sira na. Sa airsoft hindi eh. Okay, so ito yung talagang steel BBs na talagang nagde-dents ng aking mga plate sa sobrang lakas. Okay, so Sir Medel of Ilocos Norte, thank you for choosing 5th generation Navy Shop. This is your brand new SR357 6 inches revolver. Ayan. Okay, so goods na goods, 100% in good condition. Ayan. Ready to ship, bound to Ilocos. Okay, if you have more question, message lang sa aming page, 5th generation Navy Shop. Thank you and God bless.